kabila ng halos araw-araw na pag-ulan, nilinaw ng Pag-asa na hindi pa opisyal na pumapasok ang tag-ulan. Pero ang pabago-bagong panahon, malaki raw ang tsansang magdulot ng iba't ibang sakit. Ang tip-top para maiwasan yan sa report ni Von Aquino. Mainit at maalinsangan sa umaga, pero biglang umuulan pagsapit ng hapon. Ganito ang kadalasang nararanasan nitong mga nakalipas na araw. Goodbye tag-init at hello rainy season na ba? Paglilinaw ng Pag-asa DOST, hindi pa. Pero may mga senyales na nila na malapit na ang tag-ulan, tulad ng pagpapalit ng wind system at pagkakaroon ng isolated, localized thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, hanggang June 15, posibleng ideklara na ang onset ng tag-ulan depende sa mga resulta ng monitoring nila sa western section ng bansa. At least 50% ng mga istasyon na yon ay kailangan magkaroon siya ng at least 25 millimeters of rain in total kung titingnan natin yung sunod-sunod na 5 araw. Dahil sa pabago-bagong panahon, nagkakasakit na ang ilan. Sick leave po ako kahapon. Bakit? Kasi po, sumama po yung lalamunan ko. Trangkaso. Yun, yung kadalasan. Actually, mga 2 weeks ago. And then, sa ngayon, parang pagaling pa lang eh. Sabi ng Department of Health, nakaaapekto ang humidity sa hangin, sa ilong, lalamunan at balat. Yung mga may hika, siguro mas makakaroon sila ng mga atake dahil nagkakaroon ng tinatawag na hyperreactivity. Yung pong ating mga kababayan na sensitives, minsan nagkakaroon ng reaction yung kanilang balat. Nagkakaroon tinatawag namin na urticaria or nagkakaroon siya ng pangangati, nagkakaroon ng mga ibang eczema. Nariyan din daw ang pagkakaroon ng allergy at trangkaso. Payo ng DOH para makaiwas sa sakit, manatiling hydrated, kumain ng masustansya, mag-ehersisyo, iwasan ang paninigarilyo o pagve-vape, at buuin ang 6 hanggang 8 oras na tulog. Von Aquino, GMA News.